been doing that, Sir Martin, sa career ninyo in the sport? Like what yung pinag-usapan natin, balikan lang natin yung episode natin na episode 8 nung kayo po ang guest. Ganon niya na po to katagal ginagawa itong pedigree breeding na up to now naita-transfer nila yung genes nila sa kanilang offspring? Well, dinaanan ko rin yung ibang types of breeding. Ginaya ko rin yun. Binalanse ko kung sino yung mas effective. Siguro mas effective talaga yung pedigree type para may family, then anytime na pwede mong i-cross, vigor sila. Not like dun sa mga, usually yung mga line breed na yung ginagawa nila, si anak na mananalo, ganon-ganon, line breed. Through the years, may inbreeding na nangyayari. Doon bumababa eh. Bababa yung vigor ng manok. Tapos nawawala sila. Nawawala na sila sa, alam mo yun, hindi na sila masyado doon sa sabungan, hindi na sila nakikilala ron kasi 4 years ago, 5 years ago, okay sila. Ngayon, ba't ganun na lang? Ito na lang sila. Kasi yung mayroon nangyayaring inbreeding doon sa the type na the way they breed eh. So, mine-maintain namin yung mga family ng mga manok namin. So, would you say na yung breeding towards a certain individual lang na, kunyari, multi-winner versus breeding papunta sa isang side ng isang family, malaking diferensya po yun? Malaki kasi kung which is yung mga line bred, diba? Ibabalik ko to kay ganyan, ibabalik dun nayayari eh. Pag towards a certain individual, no, hindi ganun ka-solid ang genes versus yung towards a family Yes, na matagal mo nang subok. Oo. Okay.